What's up guys? Samahan nyo nga pala kami ngayon sa Day in My Life with my cockatiel named Vikey. Ngayon nga pala yung moving in namin sa dorm. Kaya nga pala ngayon ay babiyahe kami ng mahigit isa't kalahating oras. Dito nga pala ay na-ready ko na ang aking gamit. Ito nga pala yung kapatid ko na nagbababay na kay Vikey. Wala na kasi siyang kaaway. Yun nga pala yung number 1 na enemy ni Vikey, ang aking kapatid. Ngayon, ayaw siyang pansinin. Naiinis nga pala dyan si Vikey, kaya pala yung nagtatago siya at sumisiksik sa akin. Kaya na nga, inaasar pa rin siya sa mga oras na yan. Dito nga pala, nasa loob na ako ng tricycle at si Papa ay nagre-ready na para magmaneho. Ito, tahimik siya dyan dahil naninibago siya kasi kailan lang siya nakasakay sa tricycle eh. Nung nakaraan nga pala, ay minsan lang siyang sumakay sa tricycle. Doon nga pala, naninibago siya kasi madalas nga pala nasa loob siya ng bahay. Hindi kasi siya nakakalabas at hindi rin siya na-free flight. Kaya, mas spoiled to si Vikey. Dito, tahimik siya. Ganun kasi siya tuwing naninibago. Sisiksik nga pala siya ng todo sa aking buhok o sa aking leeg. Makalaunan nga pala ay kumukulit na siya. Huminto nga pala ang aming tricycle muna dito. Dahil chine-check ni Papa baka kasi may mahulog na gamit sa labas. Kaya nga pala ay si Vikey dito na nag-unti-unting mag-explore. Tinitingnan niya pala yung mga gamit kong dala dito. Linalaruan niya pala yung keychain ko. Diyan, nagsisimula na siya maging makulit. Kahit papaano nga pala ay natutuwa ako kasi mukhang hindi naman siya stress. Dito nga pala ay masigla naman siya. Kahit nga pala ay ilang minuto na kami simula nung nakakalayo. Kasi kung natatakot siya, ay maaaring manahimik lamang siya sa aking balikat. Pero ito, naglalaro pa siya. May mga time nga pala, ang kulit-kulit niya sa loob, hindi siya mapakali. Nakalish naman siya kahit papaano. Kaya hindi nakatakot kung sakaling pagulat man siya at lumipad. Dahil matakotin din kasi si Vikey, bigla-bigla na lang siyang lumilipad kapag natatakot. Ito nga pala, yung maakit siya dyan sa bag ko ulit. Pero kalaunan, ibinalik ko siya sa aking balikat kasi dito ay nasa syudad na rin kami. Malayo na nga pala kami simula nung kami bumiyahe. Dito nga pala ay naging behave na siya dyan. Binalik ko siya sa aking balikat. Doon nga pala ay natutuwa siya at namamangha sa kanya nakikita. Maganda na kasi yung paligid at naninibago din siya. So, komportable naman siya sa mga oras na yan. At ako nga pala ay nag-aaral sa Central Luzon State University. Third year college na nga pala ako. At ngayon dala ko yung mga gamit ko kasi start na naman ang pasukan. So dito malapit na rin kami. At makikita nga pala dyan ay yung mga puno. Ito nga pala si Vikey, panay tanaw-tanaw na dahil namamangha rin siya sa paligid. Nga pala, pag ganyan nga pala siya ay nakatingala at naninibago. Kaya minsan kinakausap ko siya na huwag siya makulit o subukang lumabas. Baka kasi mapaano siya, pero hindi, behave siya kahit ganyan. Nagawa pa nga pala niya mag-unat-unat. Ang ganda nga pala ng kanyang pakpak. Kaya nakukitan din ako sa kanya. At dito nga pala ay nasa loob na kami ng Celesio. Makikita nga pala dyan ay yung ibang mga sasakyan dahil naghatid din sila ng kanilang estudyante. At ayan nga pala ay bumaba na kami. Nakaparada na nga pala sa labas ng aking dorm tong tricycle. Si Vikey namamangha na nga pala dito. Tataka siya dyan. At yung mga gamit ko ay binababa na ni Papa. Sa dami nga pala na nangyayari, hindi na ako nakapag-video. So naayos ko na din yung mga gamit ko at pinakain si Vikey muna. After namin magpahinga, ayan nga pala, ito yung bed ko. Samantala nga pala muna to at yun yung kanyang kulungan na sa likod ko or nasa uluhan ng aking bed. Doon ko nga pala muna sinet up yung kulungan niya. At si Vikey nga pala dyan ay nanahimik. Takot nga pala siya dun ng mga oras na yan. Kaya nga pala isinasama ko muna siya at kasama ko siya dyan sa bed. Ang dami nga palang adjustment sa mga panahon na yan. Number 1 ay kay Vikey, naisip ko kung paano siya magiging kalmado. Sa cage nga pala, hindi rin siya sanay. Galing nga pala kami sa kusina. Doon nga pala ay may pusa kaya hindi siya pwedeng basta-basta na lang isama-sama. Kaya madalas ay nasa loob muna kami ng kwarto. Siya nga pala ay may time na nagpapanik pero pag sa akin naman, nakadapo siya palagi. Pag takot nga pala siya ay ayaw niya magpapaba. Kaya nga pala ay kasama ko siya palagi. Babe nga pala si Vikey nung mga sumunod na araw. Ito, dito ko siya pinakain ng gulay.
para naman ay magkaroon siya ng lakas kahit papaano. Hilig nga pala niya yan. Sa sobrang busy ko nga pala, hindi na ako nakapag-video kaya ito na yung huli kong video clip. Kaya salamat sa inyong panonood!